Sa isang tahimik na umaga, naging saksi ang isang simpleng karinderya sa banggaan ng katarungan at pang-aabuso. Isang matabang pulis na may gusgusing uniforme ang nanggulo sa buhay ng maliliit na tindero. Hanggang sa tumindig ang isang dalagang maganda at puno ng tapang. Si Nadia, isang karate atlete na hindi lang mahusay sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pagtatanggol ng dangal at katotohanan. Gamit ang kalmadong kamay at nag-aalab na puso, naglakas loob siyang labanan ang tiwaling otoridad. Hindi lang kilala si Nadia dahil sa kanyang ganda at nakabibighaning ngiti, kundi dahil din sa kanyang dedikasyon sa karate simula pa noong bata siya. Lumaki ang 19 anyos na dalaga sa isang simpleng pamilya na puno ng pagmamahal. Ang kanyang ama, isang dating guro sa ICS na maagang nagretiro dahil sa injury, ang unang nagpakilala sa kanya sa karate noong siya ay 8 taong gulang pa lang. Mula noong unang araw na iyon, nagpakita si Nadia ng pambihirang sigasig. Mabilis ang kanyang galaw, matalas ang focus, at matibay ang mentalidad, isang bihirang kombinasyon na agad napansin ng mga coach sa kanyang dojo. Nakita agad nila ang malaking potensyal sa kanya. Habang tumatanda, patuloy ang pag-angat ng mga tagumpay ni Nadia. Nagsimula siyang sumali sa mga regional competition, pagkatapos ay national, hanggang sa mapili siyang kumatawan sa bansa sa mga international tournament. Sa murang edad, nag-uwi siya ng gintong medalya mula sa Southeast Asian Junior Karate Championship. Hindi naging madali ang tagumpay na iyon, ilang beses nagkasugat ang tuhod, sumakit ang katawan, at muntik nang sumuko ang puso. Ngunit, sa bawat pagkadapa, bumabangon siya ng mas malakas. Para sa kanya, ang karate ay hindi lang sport o sining ng pakikipaglaban, ito ay paraan ng pamumuhay, disiplina, respeto, at integridad ang mga pagpapahalagang laging niyang bitbit sa labas ng arena. Kilala si Nadia bilang mapagkumbaba at palakaibigan. Hindi siya naging mayabang kahit madalas purihin ng media bilang inspirasyon o bagong mukha ng national sports. Kahit abala sa training at kompetisyon, laging naglalaan siya ng oras para umuwi, tumulong sa ina, o magturo sa mga bata sa kanilang lugar. Marami ang nagsasabing may taglay na liderato at malasakit si Nadia, mga katangiang nagpapamahal sa kanya, hindi lang sa mga kasamahan sa team, kundi pati na rin sa komunidad. Ang buhay niya bilang batang atleta ay hindi walang pagsubok. May pressure mula sa sponsors, mataas na ekspektasyon ng publiko, at bigat sa isip dahil sa mahigpit na kompetisyon. Gayunpaman, pinapanatili ni Nadia ang balanse sa pagitan ng profesional at personal na buhay. Alam niyang anuman ang resulta sa mat, siya pa rin si Nadia na masipag na anak, kapatid sa dalawa, at kapitbahay na laging handang tumulong. At noong umagang iyon, gaya ng nakagawian, pinili ni Nadia na bumalik sa kanyang pinagmulan. Matapos ang ilang buwang abala sa tournament at intensive training, gusto niyang magpahinga sandali at namnamin ang tahimik na sandali kasama ang ina. Magbubukas ang karinderya ng kanyang ina sa araw na iyon, isang mahalagang araw na simbolo ng pagsisikap at pag-asa. Ngunit hindi niya alam, ang mapayapang umagang iyon ay magiging simula ng gulo na susubok sa kanyang karakter at dangal bilang karateka. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw, pero ang liwanag nito ay tumatagos na sa manipis na hamog na bumabalot sa maliit na kalsada sa gilid ng lungsod. Sariwa pa ang hangin, may halong amoy ng basang lupa at dahon ng bayabas na kakatapos lang walisin ng hangin sa sulok ng makipot na eskinita. Nakatayo ng may pagmamalaki ang simpleng karinderya ng ina ni Nadia, isang istrukturang gawa sa kahoy na inayos at pininturahan ng light green at may maayos na yero. Espesyal ang araw na iyon, ang unang araw ng pagbubukas matapos ang ilang linggong pagsasara para sa pagkukumpuni. Dumating si Nadia bandang 6:00 ng umaga na may magaan na hakbang at sling bag sa balikat. Mataas ang pagkakatali ng buhok. Maaliwalas ang mukha. Kahit wala pang make-up, nakasuot siya ng itim na tank top at cycling shorts, damit na komportable para sa kanya, maging sa pagte-training ng karate o sa pagtulong sa gawaing bahay. Napangiti siya nang makitang abala na ang ina sa pag-aayos ng malalaking kaldero sa likod ng mesa. Nagsimulang kumalat ang amoy ng mainit na sabaw, humahalo sa huni ng mga ibon mula sa mga puno sa paligid. Magandang umaga, ma, bati niya habang naghubad ng tsinelas at pumapasok sa maliit na kusina. Ang kanyang ina, isang ginang na may mainit na ngiti at pinong kunot sa mukha, ay sumagot ng may masayang tingin. Dumating ka talaga, anak. Akala ko pagod ka pa kasi gabi ka na nakauwi kahapon.
Tumawa lang ng mahina si Nadia at nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng kanin, ulam, at gulay sa ibabaw ng estante. Para sa kanya, hindi lang ito pagtulong. Ito ang paraan niya para manatiling konektado sa pamilya at sa pinagmulan na nagpapanatili sa kanyang pagiging mapagkumbaba. Sa labas, lalong sumisigla ang paligid. Nagsimula nang dumating ang ilang kapitbahay. May bumabati lang, mayroon ding umuorder agad ng mainit na goto na specialty ng ina ni Nadia. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang hangin. May kasama pang tunog ng lumang radyo na pinatutugtog ng mahina ng ina. Isa itong mapayapang umaga, napakasimple. Ngunit puno ng kahulugan kung saan ang mga bagong pag-asa ay isa-isang natutupad. Tulad ng mainit na singaw na umaakyat mula sa malaking kaldero sa kalan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa gitna ng maliliit na abala at simpleng kaligayahan na binubuo, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Huminto ang gulong ng motorsiklo sa harap ng karinderya. Dumagundong ang mabibigat na yabag sa sahig na kahoy. Isang lalaking nakauniporme ng pulis at mataba ang pumasok sa palengke. Handang sirain ang kapayapaang kakasimula pa lang. Walang nakakaalam na ang magandang umagang ito ay magiging simula ng gulo na susubok sa tapang at danga ni Nadia. Mabilis at maingat na nagtrabaho si Nadia. Gaya ng dati, simple pero kalkulado ang galaw. Tila ba nagsasanay siya ng karit move sa dojo. Sumandok siya ng kanin sa malaking kaldero, inayos ang mga ulam sa mga plastic container. Pagkatapos ay tinulungan ang ina sa paghugas ng mga sariwang gulay na pangsahog. Ang tunog ng tubig mula sa gripo sa likod ng kusina ay humalo sa tunog ng mainit na mantika sa kawali. Sa gitna ng kaabalahan, napangiti si Nadia. Ito ang sandaling bihira niyang makuha nitong mga nakaraan. Sa gitna ng siksik na schedule ng training at laban, tinitigan ng ina ang anak ng may pagmamalaki habang pinupunasan ang kamay sa kupas na apron. Hindi ka ba napapagod? Galing ka pang Maynila kahapon tapos sumabak ka agad sa trabaho dito, tanong niya sa malambing na boses na puno ng pag-aalala. Tumawa lang ng mahina si Nadia at sumagot, masaya nga po akong makatulong, masakaatin din naman po tong karinderya. May parte rin ako dito. Ang mga salita niya ay nagpainit sa puso ng ina. Hindi lang ito simpleng karinderya para sa kanila. Ito ay simbolo ng ilang taong pagsisikap, bunga ng pawis na ngayon ay nagsisimula ng mamunga. Sa labas, lalong umingay ang mga ibon. Kasunod ang tunog ng kampanilya ng katabing tindahan at yabag ng ibang tindero na nag-aayos ng paninda. Nagsimulang mabuhay ang umaga sa loob ng karinderya. Ang amoy ng mainit na sabaw ng manok na maihalong bango ng dahon ng laurel at tinustang niyog ay nagsimulang kumalat. Tumulong si Nadia sa paghahanda ng mga dagdag na pampalasa. Ang maanghang na sambal, malutong na atsara, at hiwa ng pipino bilang pampagana. Dapat handa na ang lahat bago dumating ang mga mamimili. Hindi lang sa pagluluto, tumulong din si Nadia sa simpleng administrasyon. Inayos niya ang presyo sa blackboard, inihanda ang order list, at nilinis ang lumang mahogany table na kumikintab na dahil sa dalas ng gamit. Kahit mukhang simple, alam ni Nadia na mahalaga ang bawat detalye, kalinisan, kaayusan, at pagiging magiliw sa mga mamimili ay pwedeng magdikta kung magtatagal ba ang karinderya o hindi sa gitna ng mahigpit na kompetisyon sa negosyo ng pagkain. Para sa kanya, ito ay ibang paraan ng pagsasanay sa sarili, pagsasanay ng pasensya, responsibilidad at dedikasyon. Gayunpaman, kahit maaga pa at hindi pa tapos ang trabaho, nakaramdam si Nadia ng kapayapaan na bihira niyang maramdaman. Ito ay tahimik na umaga kung saan ang oras ay tila bumabagal, nagbibigay ng puwang para huminga at namnamin ang maliliit na bagay sa buhay. Sayang at hindi magtatagal ang katahimikang iyon. Sa labas, sa tapat mismo ng palengke, nagsimulang marinig ang malakas na sigawan. Isang taong may marahas na hakbang at otoridad ang nagsimulang lumapit. At si Nadia, nang hindi namamalayan, ay mapipilitang maging higit pa sa anak ng tindera. Siya ay magiging tagapagtanggol, matapang at boses ng katotohanan. Sa gitna ng kawalan ng katarungan, ang mapayapang umaga sa palengke ay nagambala ng ingay ng tambutso ng motorsiklo. Isang lumang motorsiklo ang dahan-dahang pumasok sa makipot na eskinita, sumisingit sa mga sidewalk vendor na abala sa pag-aayos ng paninda. Sakay ng motorsiklo ang isang lalaking malaki ang katawan na nakasuot ng uniporme ng pulis na medyo maliit para sa kanya.
Namumula ang mukha dahil sa sikat ng araw sa umaga. Tumutulo ang pawis sa sentido. Bumaba siya ng motor ng padabog. Tila ba pag-aari niya ang lupang tinatapakan. Ang pangalan niya ay Senior Police Officer Isa, Samuel, isang miyembro ng lokal na pulisya na kilala ng mga taga-palengke bilang arogante at hindi marunong makisama. Nasa 40 anyos na siya, pero ang asta ay parang siga sa palengke kaysa alagad ng batas. Mataba, malaki ang braso, at ang mata ay laging may malamig na tingin na kinatatakutan ng lahat. Maraming maliliit na tindero ang nagtitimpi ng inis sa kanya, pero walang naglalakas loob lumaban. Wala silang magawa kundi sumunod kapag dumarating siya na may dalang banta sa anyo ng sita, tiket, o bigla ang demolisyon. Sa araw na iyon, hindi lang nagmamanman si Samuel. Dumiretso siya sa pwesto ng gulay ng isang matandang babae na nagtitinda ng kangkong, kamatis, at sili sa sulok ng palengke. Basta na lang niyang ginulo ang paninda, inapakan ang ilang gulay, at kinuha ang plastic basket bilang rason ng pagkumpiska. Dahil lang daw hindi sumusunod sa patakaran ang pwesto. Nakayuko lang ang matanda. Nanginginig ang kulubot na kamay. Ang ilang tindero ay nagsimulang mabalisa, pero nanatiling tahimik. Alam ng lahat na kapag nagreklamo sila, may masamang mangyayari. Mukhang nag-enjoy si Samuel sa kapangyarihan niya. Tumawa siya ng malakas at nagsabing, "Teritoryo ko to. Sino mang lumabag, dapat parusahan," sabi niya sa mataas na boses, habang paminsan-minsang tumitingin ng may pagmamalaki sa paligid. Tila ba siya ang hukom, piskal, at berdugo? Pero alam ng lahat na hindi ito tungkol sa batas. Ito ay paraan ni Samuel para ipakita ang dominasyon, ipakita na may kapangyarihan siya, kahit malayo sa tama ang paraan. Samantala, narinig ni Nadia na nasa loob pa ng karinderya ang gulo sa labas. Itinigil niya sandali ang ginagawa. Napakunot ang noo. Lumabas siya ng dahan-dahan para tignan ang nangyayari. Naningkit ang mata nang makita si Samuel na tinatakot ang matanda. Umakyat ang galit sa dibdib niya. Pero sinubukan niyang kumalma. Alam niyang hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Ngunit ang araw na iyon ay maaaring ang huling beses na maglalakas loob si Samuel na gawin ang parehong bagay sa harap ni Nadia. Lumabas ng karinderya si Nadia nang may matatag na hakbang. Kahit nag-aalab ang damdamin, ang hangin sa umaga na kanina ay mainit-init lang ay naging mainit at nakakasakal. Dahil sa gulo na gawa ng pulis, tinitigan niya ang matandang nakayuko. Hawak pa rin ang plastic basket na inagaw ni Samuel. Maputla ang mukha ng matanda, nangingilid ang luha, pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang ibang tindero sa paligid ay nakayuko lang o nagkukunwaring abala, sinusubukang hindi mapansin. Pero hindi mananahimik si Nadia. "Sir, wag naman po sanang ganyan," sabi niya sa kalmado pero matigas na boses. Sumingit sa eksena ng pananakot. Hindi sumigaw si Nadia, hindi nagalit, pero sapat na ang tingin niya para lumingon si Samuel. Ito po ang kabuhayan ng matanda. Hindi rason para tratuhin ng marahas. Patag ang boses niya. Gayunpaman, puno ng kumpiyansa ang boses na hindi lang pag-aari ng isang kabataan, kundi ng taong naniniwala sa katarungan. Napakunot noo si Samuel tapos ay ngumiti ng mapang-uyam. Tumayo ng tuwid ang malaking katawan, sinusubukang ipakita ang pisikal na dominasyon. "Sino ka?" "Batang pakialamera," sabi niya sa tonong ng mamaliit. Tinignan niya si Nadia na nakasuot ng pang-ehersisyo na walang opisyal na marka at agad na inuring ito bilang ordinaryong tao. "Usapan namin to. Kung hindi mo alam ang patakaran, huwag kang makialam." Ngunit, hindi umatras si Nadia kahit isang hakbang. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng matanda, nagsisilbing panangga sa mahina. "Alam ko ang patakaran, sir. At alam ko rin na ang ginagawa niyo ngayon ay wala sa kahit anong patakaran. Hindi ito pagpapatupad ng ayos, ito ay pang-aabuso. Kayo ay alagad ng batas, hindi siga sa palengke." Tumusok ang mga salita ni Nadia, pero tumawa lang ng malakas si Samuel. Tinapik-tapik ang hita. Tila ba ang lahat ay biro lang? Aba, nakakatawa. Batang nagkakarat, tuturuan ako tungkol sa batas. Tignan mo nga ang sarili mo. Hindi ka pa nga sapat ang edad para turuan ako, sabi niya sa tonong ng aasar, habang lumalapit kay Nadia ng may marahas na hakbang. Pero hindi na tinag si Nadia.
Nakafocus ang mata, relax ang katawan pero handa. Alam niyang baka hindi sapat ang salita lang. Alam niyang kung kinakailangan dapat siyang kumilos. At nang baliwalain ni Samuel ang babala at naglakad papunta sa karinderya ng ina, alam ni Nadia na ito na ang oras. Hindi lang siya magsasalita, kundi papatunayan na ang katotohanan ay hindi takot sa kapangyarihang naliligaw ng landas. Pagkatapos tumawa ng malakas at umalis sa harap ni Nadia, hindi tumigil doon si Samuel. Hindi siya naapektuhan ng saway kanina. Sa halip, naramdaman niyang batang paslit lang si Nadia na nagkukunwaring matanda. Gamit ang marahas na hakbang at malaking katawan, nagsimula siyang maglakad papunta sa ibang pwesto. Inaapakan ang paa ng mesa, sinisipa ang plastik ng tubig. Tila ba nagpapatupad ng kaayusan, pero malinaw na gusto lang ipakita ang kapangyarihan. Pero biglang lumipat ang tingin niya sa karinderya ng ina ni Nadia. Kaninong karinderya to? Tanong niya habang kinakatok ang kahoy na mesa gamit ang makapal na daliri. Agad na sumunod si Nadia mula sa likod, pinapanatili pa rin ang kapanatagan. Kahit nahulaan na niya ang masamang balak ng lalaki. Sa nanay ko po to, patag na sagot ni Nadia. At may kumpletong permit kami. Kaya please huwag po kayong manggulo. Suminghal si Samuel, naningkit ang mata tapos ay ngumiti ng mapang-uyam. Permit, sa tingin mo permit lang ang usapan ha? Maraming paraan para ipasara ang ganitong lugar. Tignan mo, umuuga ang mesa, basa ang sahig, makalat. Lahat pwedeng gawing rason, mayabang niyang sabi. Gayong ang totoo ay napakalinis at maayos ng karinderya. Sinimulan niyang guluhin ang paninda, inusog ang kaldero ng mainit na kanin, at tinapon pa ang sabaw ng gulay sa sahig para lang ipakita na may kapangyarihan siya sa lahat ng ito. Pinigil ni Nadia ang hininga, sinubukang kontrolin ang emosyon. Sir, respeto naman po sa hanap buhay ng maihanap buhay. Hindi ito malaking negosyo. Ito ay pagsisikap ng isang ina para mabuhay. Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Huwag ganyan. Nanatiling kalmado ang boses. Pero matalim ang tingin ang taong hindi aatras kahit i-pressure. Ngunit lalong nasiyahan si Samuel na makitang nagpapasensya si Nadia. Itinuring niya iyong senyales ng takot. Lumapit siya hanggang sa halos magdikit na ang mukha nila. Amoy yosi at pawis ang katawan. Gusto mo akong turuan ng magandang asal? Batang nagkakarate. Mag-ensayo ka muna ng kung fu bago ka magtapang-tapangan sa akin. Sabi niya habang tumatawa ng malakas dahilan para mabalisa ang ilang tindero sa paligid. Tapos ay sinipa ni Samuel ang isang kahoy na upuan hanggang sa matumba. At inapakan ang sariwang dahon ng laurel na kalilinis lang ng ina ni Nadia. Alam ng lahat na hindi na ito pagpapatupad ng kaayusan, ito ay pang-iinsulto. At sa pagkakataong ito, hindi lang nakita ni Nadia na ginagambala ang katarungan, nakita rin niyang nyuyurakan ang dangal ng pamilya, nagsisimula ng maubos ang pasensya niya. At kung kanina ay pinili pa niya ang salita, ngayon ay pinili na niya ang gawa. Nang sipain ni Samuel ang upuan at apakan ang malinis na dahon ng laurel, nagdesisyon si Nadia na tama na. Hindi lang ito tungkol sa dangal ng ina niya, tungkol din ito sa prinsipyo ng katarungan, respeto, at hangganan na hindi dapat lagpasan. Naningkit ang mata niya ng matalim. Dahan-dahang gumalaw ang katawan pasulong. Inalis niya ang sling bag at humakbang ng kalmado pero sigurado sa harap ni Samuel. Sir, sinubukan kong makipag-usap ng maayos, mahina niyang sabi. Nanatiling kontrolado ang boses kahit kumakabog ng malakas ang dibdib. Pero hindi niya narespeto iyon. Hinihiling ko na itigil niyo na ang lahat ng ito ngayon din. Pinanatili ni Nadia na mababa ang posisyon ng katawan, medyo nakabuka ang paa, handa ang kamay sa tapat ng dibdib, basic caret stance na libong beses na niyang inensayo. Hindi ito banta kundi anyo ng kahandaan. At si Samuel na mayabang ay tumawa pa ng malakas. Adu, nakakatawa. Batang paslit gustong makipagduelo sa pulis, pang-aasar niya habang ikinakampay ang kamay. Sige, ipakita mo ang galing mo. Tuturuan kita kung paano kumilos sa field, sabi niya habang nagsisimulang lumapit, gustong takutin si Nadia gamit ang malaking katawan at otoridad. Pero hindi na tinag si Nadia. Sa mabilis ngunit kalkuladong galaw, umiwas siya nang subukan siyang itulak ni Samuel gamit ang kanang kamay. Umatras siya ng isang hakbang tapos ay sumagot agad ng mahinang sipa sa kaliwang tuhod ng lalaki,
sapat para matisod at mawala ng balanse. Nagbago ang mukha ni Samuel mula sa pagtawa naging gulat. Nagsimulang magkumpol ang mga tao sa paligid. May nagre-record, may nakapagpigil lang ng hininga. Nang walang maraming salita, patuloy na gumalaw si Nadia. Bawat marahas at walang direksyon na atake ni Samuel ay iniiwasan niya gamit ang presisong defensive moves. Hindi siya umaatake ng brutal, pero bawat dampi na ibinibigay niya ay leksyon, isang simbolikong sampal sa kayabangan na matagal nang ipinapakita nito. Spinning kick sa hita, mahinang suntok sa balikat, at sweep kick ang nagpajuwang kay Samuel, natumba tapos bumangon ulit na mas galit at frustrated. Gayunpaman, nanatiling nakapokus si Nadia. Hindi ito opisyal na laban na may medalyang premyo. Ito ay pagsubok sa karakter, pagtatanggol sa katotohanan at dangal. Sa gitna ng ingay, boses ng taong nagsisimula ng humiyaw at ilang tinderong naglalakas loob na magpakita ng suporta. Hindi ninanamnam ni Nadia ang pagkapanalo, gusto lang niya ng isang bagay. Ang matauhan si Samuel na ang kapangyarihang inaabuso ay laging may hangganan. Nang matumba si Samuel sa pangalawang pagkakataon, na ang tuhod ay tumama sa sahig na kahoy ng karinderya ng malakas, nabasag sa wakas ang katahimikan sa paligid. Ang mga residente na kanina ay nakayuko lang at nagpipigil ng hininga ay nagsimulang gumalaw. May lumapit, ang iba ay nagtaas ng cellphone para mag-record. Walang nag-akala na sa maikling panahon, ang isang dalagang simple ang suot ay nagawang pasukuin ang pulis na kilalang arogante at nakakatakot. Namula ang mukha ni Samuel sa halong hiya, galit at sakit. Sinubukan niyang bumangon pero gumedyo ang katawan. Hindi lumapit si Nadia. Nanatili lang siyang nakatayo ng tuwid sa pwesto. Regular ang hininga. Nanatiling kalmado ang mukha. Ang mata ay hindi nagpapakita ng puot. Matigas lang tila sinasabing ito ang hangganan na hindi mo na pwedeng lagpasan pa. Sa paligid, nagsimulang magbulungan ang mga tindero. May namangha. May nagsimulang maglakas loob tumawa ng mahina nang makita si Samuel na dating mayabang na ngayon ay nakahandusay. Nadia, Nadia! Sigaw ng isang batang ina mula sa pwesto ng gulay na bumasag sa katahimikan. Sinundan ang sigaw niya ng iba pa. Huwag mong tantanan. Yan ang nagpapahirap sa atin. Ang sigaw ay kumalat parang apoy sa tuyong damo. Ang mga tinderong matagal ng tahimik dahil sa takot ay nagsimula ng magpakita ng suporta. Hindi lang sila nagulat, naramdaman nilang may nagbago sa araw na iyon. Isa sa kanila ang naglakas loob lumaban. Ilang matatandang tindero ang nagsimulang lumapit. Tumayo sa likod ni Nadia bilang pakikiisa. Ang ina ni Nadia na kanina ay nagpanik nang makitang kaharap ng anak ang pulis. Ngayon ay nakatayo ng nakabuka ang dibdib. Puno ng pagmamalaki ang mukha. Anak ko yan. Bulong niya ng mahina pero sapat na malakas para marinig ng mga kapitbahay. Hindi siya takot sa kawalan ng katarungan. Samantala, ang video ng aksyon ni Nadia ay nagsimulang kumalat. Sa loob ng ilang minuto, nasa group chat na ng mga residente ang recording tapos ay kumalat sa social media. Doon, hindi mukhang nanggugulo si Nadia. Mukha siyang tagapagtanggol, simbolo ng katarungan na matagal na nilang pinapangarap. Ang mga residente ng palengke na dati ay pasrahin lang ngayon ay nagsisimula ng bumulong. Baka ang araw na ito ay simula ng bagong pag-asa. Noong araw na iyon, umuwi si Samuel na may pasa sa katawan at durog na dangal. Hindi siya dinala sa ospital, pero hindi niya maiiwasan ang sakit sa katawan. Hindi lang dahil sa pisikal na tama, kundi pati na rin sa hiya na nagsisimulang kumain sa kaluluwa niya. Sa loob ng patrol car na sumundo sa kanya pagkatapos ng viral incident, nanahimik siya. Rinig pa rin sa taingan niya ang hiyawan ng mga residenteng nakasaksi sa pagkapanalo ni Nadia. Ang mga mukha na dati ay takot sa kanya ngayon ay mababa na ang tingin. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam si Samuel ng kakaibang bagay. Hiya! Kinabukasan, kumalat na ng malawakan ang balita tungkol sa ginawa ni Nadia. Ang maikling video mula sa cellphone ng tindero ng gulay, screenshot mula sa group chat, hanggang sa post ng local social media account ay naging viral. Maraming netizen ang pumuri kay Nadia bilang simbolo ng katapangan at tagapagtanggol ng maliliit na tao. Ngunit ang mas mahalaga, nakarating ang video sa mga taong may kapangyarihan, ang mga superior niya sa pulisya sa maikling panahon.
Ipinatawag si Samuel sa headquarters ng lokal na pulisya para magpaliwanag. Ang pulong ay hindi karaniwan. Nakaupo siyang mag-isa sa malaking kwarto na may madilim na mesang kahoy sa harap ng ilang matataas na opisyal na may patag pero galit na mukha. Walang matigas na salitang binitiwan, pero ang tingin nila ay sapat na para gustuhing maglaho ni Samuel. Mahabang paliwanag tungkol sa Police Code of Ethics, tungkol sa represibong aksyon na lumalabag sa patakaran, at tungkol sa imahe ng institusyon na nasira dahil sa gawa ng tiwaling tulad niya. Sa huli, nakayuko na lang siya, sinusubukang pigilan ang hiya na lalong bumibigat. Hindi nagtagal, bumaba ang opisyal na desisyon. Sinuspinde si Samuel sa pwesto, inilipat mula sa area ng palengke papunta sa admin at inobligang dumaan sa retraining tungkol sa professional conduct at tamang paggamit ng kapangyarihan. Bukod doon, kailangan niyang humingi ng tawad ng hayagan sa lahat ng tinderong inapi niya sa tagal ng panahon. Hindi lang ito parusa, ito ay kahihiyan sa lipunan na hindi niya inakalang mararanasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng parusa, nagsimulang makaramdam si Samuel ng ibang bagay, tapat na pagsisisi. Na-realize niya na mali ang pagtingin niya sa kapangyarihan. Akala niya ang posisyon niya ay nagbibigay ng karapatan para kumilos ng basta-basta. Pero noong araw na iyon, sa gitna ng mga tao sa palengke, natutunan niya na ang tunay na lakas ay wala sa uniforme o sandata, kundi sa integridad at respeto. At marahil kahit huli na, handa na siyang magbago. Noong araw na iyon, mas maaliwalas ang langit sa palengke. Ang hangin na karaniwang puno ng pressure at pangamba ngayon ay magaan na. Tila ba ang mabigat na pasanin na matagal nang dumadagan ay naalis na. Sa harap ng karinderya ni Nadia, nagsimulang magtipon ang mga residente hindi dahil may gulo o pananakot, kundi dahil sa paghingi ng tawad na gagawin ng taong dati nilang kinatatakutan. Si Samuel, dumating siya na may maayos na uniforme, pero ang mukha ay ibang-iba sa dati. Wala na ang aruganting tingin o marahas na hakbang. Nakatayo siya ng nakayuko. Nanginginig ang kamay na hawak ang kapirasong papel na naglalaman ng apology letter na isinulat niya noong nakaraang gabi. Sa paligid, naghihintay ang mga tindero na may halong pag-iingat at pag-asa. Ayaw nila ng ganti, gusto nila ng katarungan. At ang araw na ito ay maaaring ang unang hakbang papunta doon. Sa mahinang boses pero sapat para marinig ng lahat, nagsimulang magsalita si Samuel. Pumunta ako dito hindi para humingi ng kapatawaran. Gusto ko lang sabihing nagsisisi ako. Sa tagal ng panahon nagkamali ako. Akala ko ang kapangyarihan ko ay para mangontrol, hindi para magprotekta. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko na nakasakit at nakapinsala sa inyo. Nanginginig ang boses. Pero patuloy siyang nagsalita. Nang hindi sumusuko, lumapit ang matandang tindera ng gulay, ang lola na naging biktima. Tinitigan niya si Samuel sandali tapos ay tumango ng marahan. Lahat tayo nagkakamali, anak. Pero ang mahalaga alam mo na ngayon ang tamang daan. Malambing niyang sabi, nagbibigay ng senyas na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad. Tuluyan nang umiyak si Samuel. Yumuko siya ng malalim, humingi ng tawad isa-isa sa bawat tinderong inapi niya noon. Si Nadia na nakatayo sa tabi ng ina ay pinanood ang lahat ng walang labis na reaksyon. Hindi siya pumunta para namnamin ang tagumpay. Gusto lang niya ng katarungan at ngayon ay nakikita na niyang nangyayari ito kahit hindi sa paraang inisip niya. Nang lumapit si Samuel sa kanya at humingi ng tawad ng personal, hindi sumagot si Nadia ng masasakit na salita. Sinabi lang niya, tinatanggap ko ang apology mo, pero huwag mo nang ulitin. At dahil doon, natapos ang kabanata hindi sa galit, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagkakaunawaan, pagsisisi, at pagkakataong magbago. Bumalik ang sigla sa palengke, naging panatag ang mga residente, at bumalik si Nadia sa karinderya ng ina. Handa nang harapin ang bagong araw na may payapang puso at diwang nananatiling nag-aalab.